Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kapatid, mga pinuno, mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo," ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ginugunita ang pagpapakasakit ni San Juan ang tagapagbinyag, kung saan kanya rin pong natamo ang pagkamartir. 2 beses nating ipinagdiriwang si San Juan Bautista, ang kanyang pagsilang at ang kanyang kamatayan. At maganda na mapaalalahanan tayo sa araw na ito sa halimbawa ni San Juan Bautista ng pagpapakita ng katapangan. Sa panahon natin ngayon, ang pamantayan ng mundo, kapag nalulusutan mo ang iyong mga kinasasangkutan, kapag nalulusutan mo ang iyong mga kamalian dahil sa kasinungalingan, nasasabi nating matapang ang taong ito. Yan ang pamantayan ng mundo. Pero ngayon, muli binabalik tayo na ang tunay na katapangan ay naipapakita kung paano tayo maninindigan sa katotohanan. Hindi lang basta yung naniniwala tayo o pinaniniwalaan nating ito ang totoo,
kundi yung kaya din nating magpahayag o ipahayag ang katotohanan sa kahit sino ang iyong kaharap. Kasi isa ring mga pangyayari sa panahon natin ngayon ay kayang bayaran ang katotohanan para baliktarin ang mga kwento o kaya naman nagiging tama ang mali depende sa kung sino ang tao, kung ano ang estado ng tao sa lipunan. Kaya ngayong sa pahayag ni Propeta Jeremias, no, na kanyang sabihin at ipahayag, magpakatatag ka. Humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko. At isa dyan ay huwag kang makikiapid. Kaya nga sa Ebanghelyo, ito ang kasalanan ni Herodes, ni Herodias. Pero matindi pa, no? Kasi alam mo ng asawa ng kapatid mo, kinakasama mo. Pero dahil nga sa estado nila sa lipunan, may mga katungkulan, kaya walang naninita. Walang gustong magsalita. Sounds familiar ba? Kapag presidente, okay lang. Diba? Ganun ang pag-uugali natin ngayon. Kapag presidente, okay lang. Kahit na lantaran, minsan nga, no? Kahit artista o dahil artista, okay lang. Dahil sikat, makapangyarihan, dahil maraming pera, okay lang. Kaya nagiging normal na kahit na may kinakasama na, kahit may asawa na, lantaran na naglalakad at ibinubuyang-yang ang mga relasyon na hindi naman dapat. Wala na yung pagiging discreet ba o kaya yung delikadesa na alam naman nating hindi ka ang asawa, alam mo namang may asawa ka, pero kung, di ba, ito yung nangyayari na ginagawa natin normal at parang, di ba, ang isang paraan na ginagawa ng mga mambabatas natin, sige, para walang problema, di magkaroon tayo ng divorce. Gawin nating legal yung mga pagsasama ng hindi dapat. Pero yun nga po, no, kailangan natin ng mas maraming San Juan Bautista na kahit mapugutan ng ulo, hindi matatakot magsalita ng katotohanan kahit sino ang kaharap mo. Kahit na pinakamababa na nalaylayan sa lipunan o pinakamataas na may katungkulan sa lipunan, kailangan natin magpahayag at dapat tayong magpahayag ng katotohanan. Ngayon, hindi lang tungkol sa pagsasama, hindi lang tungkol sa pakikiapid. Ano bang mga utos pa ng Diyos? Diba? Huwag kang magnanakaw. O, pag nabigyan ng pera, kapag yung bang, ano man tawag doon? Yung nakaka-share ka sa kayamanan ng iba, titikom ang bibig. Kaya ngayon, diba, pinag-uusapan natin ngayon, bilyong-bilyong pagnanakaw, mga flood project, mga ghost project, kahit na tao, nagiging ghost employees, pero walang gustong magsalita dahil nalalagyan. So, maraming takot. Yun bang ibig sabihin? Maraming tao ngayon ang takot na magsalita ng katotohanan. Kasi pag nagsalita ka ng katotohanan, ikaw pa ang lalabas ng masama. Ikaw pa ang lalabas na naninira ka ng diskarte. Ginugulo mo. Di ka na lang sumang-ayon, di ba? Ikaw pa ang walang pakisama. Pero sabi nga ulit, no? Magpakatatag tayo. Huwag tayong matakot, magpahayag ng katotohanan. Pero hinay-hinay lang, no? Huwag naman yung basta-basta ka na lang nagsasalita na wala ka naman talagang katunayan o katibayan. Kaya kailangan mo ihanda ang iyong sarili.
Kasi ngayon, kung sino ang nagsasalita ng katotohanan, yan ang pupuntiryahin ng mga bashers, yan ang pupuntiryahin ng mga trolls. Dahil isa ring katotohanan, isang hanap buhay na rin ngayon ang magsinungaling. At maraming tao ang yumayaman sa pagsisinungaling. Kaya nawa, muli sa katulad ni San Juan Bautista, maging matapang tayo sa pagpapahayag ng katotohanan kahit pugutan pa tayo ng ulo. Amen? Amen.